Mapagpalang araw ang pagbati ko sa lahat ng mga taga-subaybay ng programang Daily Bread. Muli ang inyong lingkod, Evangelist Rodrigo Bacos, ay narito upang muling maghahain sa inyo ng pagkain ng ating buhay espiritual na dili iba ang salita ng Panginoon. So, purihin po ang Diyos. Purihin po ang Diyos na sa umagang ito, tayo po ay muli binigyan ng Diyos ng isang magandang lugar na tayo po ay malayang mag-aral ng salita ng Panginoon. Na kahapon po medyo po nahirapan tayo, kinailangan nating maglipat ng venue sa dahilan na naka-lockdown po yung street na yon doon sa may barangay hall. Kaya ang nangyari po, tayo po ay lumipat sa isang vacant lot. Medyo marumi yung lugar, pero ang mahalaga po doon ay hindi ho naputol ang atin pong ginagawang live streaming at ating programa na Bread of Life. At salamat sa Diyos na ngayong umaga tayo po ay magpapatuloy sa atin pong programang ito, na ang pangunahin nga pong layunin ay hatdan ng rasyon, pagkaing espiritual, ang bawat tahanan, ang bawat tao, saan mang lugar sila naroon, kung sila po ay magbubukas ng kanilang mga Facebook at sila po ay talagang gutom sa salita ng Diyos, ay arito po ang inyong lingkod at voluntaryo po ako na nag-o-offer ng aking sarili na every 6 AM nga ho ay maghahatid sa inyo ng rasyon. Ito po ay pagkain galing sa langit. At ito ay walang iba kung hindi ang salita ng Panginoon, na maliwanag po na sinasabi po sa Mateo 4:4 na hindi lamang sa tinapay o pagkaing material nabubuhay ang tao, kung hindi sa salita ng Panginoon. At muli po ngayong umaga ay pagsalusaluhan po natin ang pagpapatuloy sa pag-aaral po patungkol po sa pahayag ni Jesus doon kay Juan nung siya ay naka-lockdown sa pulo ng Patmos. At ang pag-aaral nga po natin ay talaga pong ginagawa po natin na ito po ay chapter by chapter, at binibigyan po nating diin yung mga mahalagang salita na talagang may nakapaloob po na napakagandang mensahe. Tayo po ay tumalakay na po sa iba't ibang iglesia na ito po ay itinulad nga po sa ilawang ginto. At doon sa ilawang ginto na yon, ang Panginoon ang siyang laging nakasupervise. At tumalakay na po tayo sa paglalarawan sa iglesia ng Efeso, Smyrna, sa iglesia po ng Pergamo, at ngayon po ay darako na po tayo sa iglesia po ng Tiatira. So, babasahin po natin ang Pahayag chapter 2 verse 18 hanggang 28. Bagamat isang verse lang po ang aking higit na bibigyang diin, ang verse 19. At yung iba pong mga mapapansin po ninyo na sa bawat iglesia po ay hindi ko po tinatapos hanggang doon sa mga huling mga katangian at reward na ibibigay ng Panginoon sa iglesia, kasi isisiparate ko po yon. Magkakaroon po kasi tayo ng summarize bago po tayo magtapos sa pag-aaral sa 7 iglesia, at doon po sa summarize bibigyang pansin po natin ano yung mga hindi nagustuhan ng Panginoon doon sa iglesia, at ating bibigyang diin po at patutunayan na bawat iglesia pala sa iba't ibang dako ng mundo na tumutukoy po sa mga simbahan, mga church, mayroon pong iba't ibang kapintasan at kahinaan. At yan po ay tatalakayin po natin sa mga susunod na pag-aaral. Ngayon po may mga binibigyang diin lang po tayo ng mga verse na kung saan ay punong-puno po talaga ng aral at mensahe. So tunghayan na po natin ang aklat po ng Pahayag chapter 2. Simulan po natin ang verse 18, basahin po natin. Kung kayo po may Biblia, kung wala naman po, makinig lang po kayo at babasahin ko po sa salin ng mabuting balita.
Isulat mo sa anghel ng iglesia ng Tiatira, ito ang sinasabi ng anak ng Diyos na may mga matang nagniningas na parang apoy at paang kumikinang na parang tansong pinakintab. Verse 19, at ito nga po yung ating bibigyang diin. Pero babasahin po natin hanggang last verse. Nalalaman ko ang ginawa mo, ang iyong pag-ibig, katapatan, paglilingkod, pagtsatsaga. Nalaman kong higit kaysa noong una ang ginagawa mo ngayon. Ngunit ito ang masasabi ko laban sa iyo. Pinapayagan mo si Jezebel, ang babaeng nagpapanggap na sugo ng Diyos. Nililinlang niya ang aking mga lingkod at ibinubulit sa kahalayan at inuudyo kang kumain ng pagkaing inihandog sa mga Diyos-Diyosan. Verse 21. Binigyan ko siya ng sapat na panahon upang pagsisihan at talikdan ang kanyang mahalay na pamumuhay, ngunit ayaw niyang magbago. Pakinggan mo, mararatay siya sa higaan, pati ang mga nakiapid sa kanya, magdarana siya ng matinding kahirapan kung hindi nila pagsisisihan ang kasamaang kanilang ginawa sa piling niya. Verse 23, papatayin ko rin ang kanyang mga anak upang malaman ng mga iglesia na ako ang sumisiyasat sa puso at isip ng tao. Gagantihan ko ang bawat isa sa inyo ayon sa inyong ginawa. 24. Ngunit ang ibang taga-Tiatira na hindi nakinig sa masamang turo ni Jezebel at hindi natuto ng tinatawag na malalim na lihim ni Satanas, ay hindi ko bibigyan ng pasanin. Gayunman, ingatan ninyong mabuti ang mga katangiang nasa inyo hanggang sa pagdating ko. Sa magtatagumpay at tutupad ng kalooban ko hanggang wakas, ibibigay ko ang pamamahalang gaya ng tinanggap ko sa aking Ama. Ang pamamahala sa mga bansa, mamamahala siya sa pamagitan ng kamay na bakal, dudurugin niya ang mga bansa gaya ng pagdurog sa palayok. Last verse, 28. Ibibigay ko rin sa kanya ang tala sa umaga. O last verse, 29. Kung may pandinig kayo, dingginin nyo ang sinasabi ng Espiritu sa iglesia. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang salita, tayo minsan pang manalangin. Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama naming nasa langit, sa ngalan po ng iyong anak na si Jesus, hiningi po namin, Ama, ang iyong mahal na bendisyon sa pagkabasa ng bahagi ng kasulatang binasa, at buhat po sa bahagi ito ng kasulatan, ibigay po ninyo ang makapangyarihang mensahe na magdudulot, Panginoon, ng kasiglahan, magbibigay ng init, magbibigay, Panginoon, ng inspirasyon sa aming buhay pananampalataya at sa aming paglilingkod sa iyo. Pagpalain mo ang iyong salita na mamumutawi sa labi ng iyong lingkod. Pagpalain mo ang lahat ng tagapakinig na maging bukas ang kanilang isip, puso at sisidlang espiritual upang ang mga salita ng buhay na aming pagbubulay-bulayan, pagsasaluhan ngayong umaga ay tunay, Panginoon, na ito po ay pumasok na maayos at matanim ng maayos sa loob ng aming puso, na ang puso ng bawat isa ay gawin mong tulad ng matabang lupa na kapag inihasik ang mabuting binhi, tutubo at lalago at mamumunga. Bless mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin. I-bless mo ang mga nalalabing sandali. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen and amen and amen. Purihin ang Panginoon, purihin ang Diyos. So, mga iniibig ko, mga kapatid, bago po tayo magpatuloy, bigyan pansin po natin ang pagbati sa ating mga mahal na tagapakinig. Siyempre po, dyan po sa Amerika, meron na po tayong mga regular na tagapakinig po dyan sa California. At ganun din po sa Canada, meron na po tayong mga regular na tagapakinig. Unang-una na po dyan yung aking pinsan na si Julie, si Brother Engelbert Madera, at iba pang mga taga-subaybay po natin na mayroon pong sa Toronto, mayroon po sa Vancouver, at iba pang lugar ng Canada. At gayon din po, bigyan din po nating pansin ang pagbati sa ilan nating mga tagapakinig sa New Zealand. Minsan po hindi po sila nakakasabay sa atin pong oras ng pag-aaral, at hindi po sila nakakapakinig sa atin pong live na pangangaral.
pero sabi nila minsan pagkatapos ng live streaming, late nila itong napapanood. At salamat na may mga tao rin po sa New Zealand, mga kapatid natin na kasama ng taga-subaybay sa ating programang Bread of Life. At gayon din po sa ating kapatid po at kamanggagawa dyan sa Singapore, si Sister Jula Sapetola, at sa iba pang mga kapatiran dyan, isang mapagpalang araw ang pagbati ko sa inyo. At sa atin pong mga kapatid at kamanggagawa dyan po sa lugar po ng Korea, si Sister Lorna, lagi po siyang nakakapanood sa atin. Ang iba pa po nating mga kamanggagawa dyan, sila Sister Eden. So, yung mga taga Busan, yung mga taga Jeju Island dyan sa Korea, mapagpalang araw ang pagbati ko sa inyo. At siyempre po, sinasama rin po natin ang ating mga tagapakinig po sa lugar po ng China, ng Hong Kong, na ngayon po ay mayroon naman pong mga rally at kaguluhan dyan. Lagi din po natin silang ipanalangin, ang ating mga kamanggagawa po sa iba't ibang lugar po ng China, especially po sa lugar po ng Hong Kong. At ganun din po ay pinaabot natin ang ating pagbati sa atin pong mga kapatid dito po sa Luzon. Yan sa mga kapatiran sa Jesus Dancer Church, salamat po, nakikita ko po kayo sa screen na kayo po ay kasama namin sa amin pong sinasagawang Delivered program. Salamat din na naka-online na din Sister Sheila po from San Jose, California po. At siya po ay lagi rin pong sumusubaybay po sa atin pong programang Delivered. At gayon din po ang pagbati po natin sa iba pang mga kamanggagawa sa Shalom Ministry. Ito po ay Catholic Charismatic na pinangungunahan po ng ating minamahal na kaibigan, kapatid at kamanggagawa, Reverend Father Archie Giriba. Sa lahat po ng mga taga-Shalom, mapagpalang araw po. Bumabati rin po tayo sa iba pang mga church sa Jesus the Rock of Salvation, sa pangungunan ni Pastor Melo, at gayon din po sa ating mga kamanggagawa po sa dito po sa ministry po na pinangungunahan ni Pastor Rape. Ito nga po yung Jesus the Rock of Salvation. Yung kay Pastor Milo ay Jesus the Word of Salvation. So, salamat po na sila po ay mga taga-subaybay po natin at napagpapala din po sila sa ginagawa po nating pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos every 6 a.m. in the morning. So marami pa po tayong mga tagapakinig sa iba't iba pa pong lugar ng Luzon. Kasama na po dyan ang mga taga-Palawan, kasama na po ang mga kapatid at kamanggagawa po natin sa Masbate City. Hindi ko na po isa-isahin ang inyong mga church na kinabibilangan. At syempre hindi natin makakalimutan ang mga taga-subaybay po natin sa lugar po ng President Quirino, Sultan Kudarat. Sila Sister Merlita po sa Lambayong, Sultan Kudarat. Mayroon din po tayo sa Cotabato City, sila Sister Jenny Flores. Salamat na sila po ay lagi din pong nakakapakinig at nagsusubaybay po sa atin pong programang Delivered. Pinabati rin po natin ang mga kapatid at kaibigan natin, kamanggagawa po sa lugar po ng Davao City, sa pangunguna po ng ating mahal na kamanggagawa, Pastora Leonora Entrina. Isa po itong pastora na akin din pong pinsan dahil bakos po siya nung siya po ay dalaga pa. Salamat po sa kanila pong patuloy na pagsubaybay sa ating programa. At ganun din po sa iba pang mga lugar ng Davao at iba pang lugar ng Mindanao. Salamat po na kayo po ay sumusubaybay sa programang Delivered. Pagpalain po tayo ng Diyos. Sa akin pong pinsan, dyan po sa Batangas, kay Larry Bacus. Salamat na siya din po ay isa na rin po sa ating taga-subaybay. At alam ko po na hindi aksidente o nagkataon na tayo po ay mayroong ganitong programa. Ito po ay daan ng Diyos para po tayo po ay patuloy na mahatdan ng mga mahalagang mensahe na kailangan natin lalo na sa mga huling panahon na ito, lalo na sa panahon ng lockdown. Na alam ko po marami po sa atin ang mga nagugutom sa salita ng Panginoon at ngayon po ay atin pong sama-samang pagsaluhan ang mensahe mula sa salita ng Diyos na atin pong binasa. At kung nandiyan na po kayo sa inyong mga Biblia at inyo na pong natunghayan ang bahagi ng kasulatang binasa ng iyong lingkod, simulan po natin. Ito po ay talakayin sapagkat meron lang po akong 3 puntos na bibigyang diin dito po sa sulat sa Iglesia ng Tiatira.
Okay, inuulit ko po na sabihin sa inyo na ang sulat po sa mga iglesia ay paglalarawan ng mga katayuan, kalalagayan o buhay-buhay ng bawat simbahan sa apat na sulok ng mundo. So, hindi po ibig sabihin na kung naka-address po ito sa Tiatira, sa Pergamo, sa Efeso, sa Smyrna, ay hindi po tayo kasama roon. At hindi ito angkop para sa atin sapagkat ito ay sulat para doon. Hindi po ganun ang ibig sabihin nun. Kundi katulad ng sinabi ko po sa inyo, inilalarawan ng Panginoong Jesus ang iglesia sa 7 ilawang ginto. Ang iglesia ay grupo ng mga mananampalataya na ito po ay naglipana sa iba't ibang panig ng mundo, na meron pong iba't ibang pinagdaraanan, iba't ibang mga katangian, iba't ibang mga kapintasan, iba't iba ang mga bagay na hindi nila nagagawa na gustong ipagawa ng Diyos, at may mga bagay naman sila na ginagawa na sabi ng Panginoon, nakikita ko yung mga ginagawa mong yan, yung mga ginagawa ng church na yan, yung ginagawa ng bawat tao, ng bawat mananampalataya. At iyan po iyon po ang binibigyang diin dito po sa verse 19 ng Efeso chapter 2. Nang sabi po dito, nalalaman ko ang ginagawa mo, ang iyong pag-ibig, katapatan, paglilingkod, pagtsatsaga. Yan. At nalalaman ko na pinag-ibayo mo pa yan. Oo, sabi diyan, higit kaysa noong una ang ginawa mo ngayon. Pinag-iibayo. Ibig sabihin, ay lalo silang aktibo, mas masigasig nilang ginagawa yung mga gawain na yon. Ano yon? Aral tayo sa unang puntos. Ang sabi diyan, pinag-iibayo nila yung pag-ibig sa Diyos. Naku po, ilang araw na tayo na pinag-uusapan natin yung ibalik ang maalab na pag-ibig sa Diyos. Kasi sabi ng Panginoon, pag hindi ninyo ginawa yan, tatanggalan ko kayo ng ilawan. Yun yung sinabi niya doon sa mga nakaraang pag-aaral natin sa iglesia. Dito po sa iglesia ng Efeso. Nasabi niya, pag hindi nyo binalik yung pag-ibig na yan, na hinahanap ko sa inyo, aalisan ko kayo ng ilawan, na ang ibig sabihin, papayagan niya tayo na ang buhay natin ay maging madilim. Pag sinabi pong madilim, magkaroon ka ng maraming mga problema, magkaroon ka ng iba't ibang mga pasakit sa buhay, at lalakad ka doon sa isang paglakad na walang tiyak na direksyon. So, nangangahulugan din po yan na magiging magulo ang buhay natin. Kaya, ang babala ng Panginoon doon sa aklat na pinag-aralan natin, sa aklat ng Efeso, at talaga pong pinukusan ko po ng gusto yan, yung pagbabalik ng pag-ibig, ng maalab na pag-ibig sa Diyos. Na dito na naman po sa iglesia ng Tiatira ay binibigyang pansin yung salitang nalalaman ko ang iyong pag-ibig. So ibig sabihin, kita ng Diyos kung totoo yung pagmamahal mo sa Kanya. Pagdating po kasi sa pag-ibig, may tatlo tayong gustong bigyang pansin diyan. Na ang maganda po dito sa church ng Tiatira ay sinasabi po na pinag-ibayo nila. Ayun, ibig sabihin, pinag-alab nila, pinag-apoy nila ang pag-ibig nila sa Diyos. Yan. Ano ba yung pag-ibig? Pagdating po kasi sa pag-ibig, minsan banggit po tayo ng banggit ng pag-ibig, minsan kulang yung ating pagkaunawa o nalalaman tungkol dito. Ang pag-ibig po kasi ito po. Meron po tayong tinatawag na erotic love. Ito po ay ang pag-ibig ng magkasintahan. Pag-ibig po, tawag dyan ay makalaman, kaya erotic love. Pag-iibigan ng lalaki at ng babae, erotic love. Minsan ho, pati bakla, tumboy, mayroon pong ganyan. So, erotic love, ito po yung makalaman na pag-ibig, makamundong pag-ibig. Pangalawa po, ay yung tinatawag na phileo love, ang pag-iibigang pangpamilya. Bilang ama, mahal mo ang iyong anak.
Bilang anak, mahal mo ang iyong ama. Bilang ina, mahal mo ang iyong anak. Bilang anak, mahal mo ang iyong ina o mga kapamilya. Kaya ang tawag diyan, phileo love. Yung pangatlo ay yung tinatawag nating agape love, na kung saan po, ito po yung pag-ibig na makadiyos at pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob, inialay sa mga tao o siya niyang ibinigay sa mga tao. Pag sinabi pong agape love, ito yung kahit hindi kaibig-ibig, kanyang inibig. Tayo yon. Hindi tayo kaibig-ibig, lahat tayo makasalanan, walang makapagsasabing siya ay matuwid, siya ay malinis, lahat naman po tayo nagkakamali, lahat po tayo nagkakasala. Pero sa likod ng lahat ng ating mga pagkakamali at kasalanan, inibig pa rin tayo ng Diyos. Sapagkat ninais niya na ibigay ang kanyang bugtong na anak, ialay ang buhay at mamatay doon sa krus ng Kalbaryo para ang makasalanang sanglibutan, ang makasalanang tao, kasama ka na, kasama na ako. Kung sila ay manampalataya, hindi sila mapahamak, kundi magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Na dahil sa agape love, tayo na hindi karapat-dapat sa Diyos ay tinanggap niya na karapat-dapat. Tayo na hindi mga banal dahil tayo makasalanan, pinapaging banal niya. Ayan, sinabing pinapaging banal. Ibig sabihin, hindi tayo ganap, pero inaari niya tayo na ganap dahil kay Kristo na nagbayad ng ating mga kasalanan, nag-alay ng kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo. At dahil sa agape love na yan, tayong lahat ay mayroong pag-asa na tumira at magmana ng langit na bayan at buhay na walang hanggan. At yung agape love na yan ay dapat tinataglay ng bawat mananampalataya o iglesia ng ating Panginoon. Bakit po? Bakit po? Dahil si Kristo na pinagmumulan ng agape love, tinanggap natin sa ating puso at ang kanyang espiritu ay nasa atin. Kaya dapat yung pag-ibig ni Kristo ay pumupuno sa ating puso, sa ating buong pagkatao. Kaya nga, kung ikaw ay tinitira ni Kristo, si Kristo ay nasa iyo, ang Espiritu ni Kristo ay nasa iyo, mayroong ka dapat tinatawag na agape love. Nagtataglay ka ng tinatawag na agape love. At ang sabi po dito sa banal na kasulatan, na isa sa nakita ng Panginoon sa iglesia ng Tiatira, ay yung pinag-ibayo pa nila ang kanilang pag-ibig. So, ang pag-ibig pala po ay pag sinabi pong pinag-iibayo, pinagbuti, pinainit, pinasigla, pinaalab. Yan. Kasi pinag-aralan din natin kasi nung nakaraan, doon sa aklat ng Epeso, yung pag-ibig na nanlalamig. Pag-ibig na wala ng gana. Pag-ibig pero walang sigla. Yun yung pag-ibig na nanlalamig. So at yun ay atin pong binigyang diin at talaga pong pinukpuko ng husto yung punto na yun na dapat po at ating pag-ibayuhin, pag-alabi natin ang pag-ibig natin sa Panginoon. So ito yung sinabi dito na ang maganda dito sa iglesia ng Tiatira na inilalarawan po dito yung mga mananampalataya na pinag-alab, pinaapoy, pinasigla ang pag-ibig nila. So, ang pag-ibig nila sa Diyos, at yung pag-ibig sa Diyos, na ipapadama natin na tayo ay totoo na nagmamahal sa Diyos sa pamagitan ng pag-ibig sa ating kapwa, higit sa lahat sa ating mga kapatid sa pananampalataya at mga lingkod ng Panginoon na pinadala sa atin. Kung mahal natin ang Diyos, mamahalin natin ang mga lingkod ng Diyos, mamahalin natin ang ating kapwa, sapagkat iyan ang utos. Ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat, pero ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Kaya kung masaya ka na may kinakain ka, masaya ka na may dinaramit ka, at nakita mo yung kapwa mo, lalo na kamanggagawa mo, na walang-wala, pero tiniis mo, wala sa iyo ang pag-ibig ng Diyos. So,
Ang maganda po dito sa iglesia ng Tiatira, ang sabi diyan ay pinag-ibayo pa nila ang kanilang pag-ibig. Pinag-ibayo. At yan ay hinahanap ng Diyos. Saan mang iglesia, saan mang dako, saan mang simbahan, saan mang grupo ng pananampalataya, hinahanap ng Diyos yung maalab, yung pinag-iiba yung pag-ibig natin sa Kanya. At alam naman natin, kapag tayo ay punong-puno ng pag-ibig, walang batas na pwedeng humusga sa atin. Dahil ang pag-ibig, ito po ang susi ng pagkakasundo, susi ng magandang pagsasamahan, susi ng pagtutulungan, susi ng pagbibigayan. Pag iyan ay pumupuno sa iyong puso, ang sabi po diyan, papag-ibayuhin pa natin, painitin natin, tulad ng sinabi niya sa iglesia ng Tiatira, na ang sabi doon, nalalaman ko na higit pa ang ginawa mo kaysa nung una. Ibig sabihin, kung mayroon tayong tinatawag na first love sa Panginoon, ay higit pa daw doon, pinapag-ibayo. Iyon ang isang magandang katangian na binabanggit ng Panginoon sa kanyang iglesia, sa iglesia po ng Tiatira. Pangalawa po, na binibigyang pansin po dito, na pinapag-ibayo ng mga mananampalataya ng Tiatira, na dapat po ay maintindihan natin ito, na dapat bilang mananampalataya sa huling panahon ito, pag-ibayuhin din po natin. Ano po yon? Ang sabi dito, katapatan. Yan. Tatlo po ito: pag-ibig, katapatan, at kasipagan sa gawaing paglilingkod. Ayan. So bigyan din muna po natin yung katapatan. Paano ba masasabi na ang isang tao, mananampalataya, nakasama sa tinatawag na iglesia ng ating Panginoon, ay pinag-ibayo niya yung kanyang katapatan sa Diyos? Alam po ninyo yung katapatan, napakahalaga po niya. Katapatan. Lalo na po sa mga pinansyal na aspeto ng buhay, sa mga pagpapalang tinatanggap natin, paano mapapatunayan ng Diyos na ikaw ay tapat na anak niya, na ikaw ay tapat na lingkod niya? Una po, kapag tayo pinagpala ng Panginoon, dapat maging mabuting katiwala tayo ng pagpapalang tinanggap natin. Magamit natin ito sa tama, na alam natin matutuwa ang Diyos, makapagpapasaya sa Diyos. Pangalawa, dapat po sa bawat pagpapalang tinatanggap natin, huwag nating kalilimutan ang Diyos. Dahil kung hindi, malulungkot siya. Sasabihin ni Lord, sayang pinagpala ko itong taong ito, kaso makasarili pala ito eh. Pinagpala ko itong taong ito, pero maramot pala ito eh. Pinagpala ko itong taong ito, hindi naman pala ito susunod sa aral ko. So, malulungkot ang Diyos. Kaya sabi ko, dapat sa bawat pagpapalang tinatanggap natin, mapasaya natin ang Diyos. Sa paanong paraan? Sundin natin kung ano ang panuntunan at aral ng Panginoon na nakasaad sa kanyang salita. Sa bawat biyaya at pagpapalang tinatanggap natin, kailangan tayo po ay maging mabuting katiwala. Sabi po sa aklat po ng Mateo, ito po ay gusto ko pong ipagdiinan sa inyong lahat, na meron tayo palang responsibilidad sa Diyos sa tuwing tayo po ay tumatanggap ng bawat pagpapala at biyaya. Isingit ko lang po ito, na dapat alalahanin natin lagi na mayroong para sa Diyos. Lahat ng bagay sa mundong ito ay hindi atin. Lahat tayo ay katiwala lang at tayo po ay pinatira lang ng Diyos sa mundong ito. Amen. At kung tayo po ay pinagpapala o tumatanggap ng mga biyaya sa atin pong pagtatrabaho, sa atin pong negosyo,
Sa anumang mga transaksyon, huwag nating isipin na yan ay dahil sa kakayanan natin o sariling abilidad natin o pagsisikap natin. Kung walang Diyos na nagbigay ng lakas, ng buhay sa iyo, walang Diyos na nagbukas ng pinto ng pagpapala sa iyo, wala kang pagpapala. Kaya ang lahat, utang pa rin natin sa Diyos. At ang sabi po ng banal na kasulatan sa Mateo 21, Mateo 22, dapat po ay klaro po ito sa atin, na hindi po natin dapat makalimutan itong sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita. Hallelujah! Glory to Christ Jesus. 22:21, na ang sabi dito, sinabi ni Jesus sa kanila, kung gayo'y ibigay ninyo ang sa Cesar, ang sa Diyos ay sa Diyos. So meron pong binabanggit sa Biblia na pagbibigay ng para sa Diyos, na minsan nakakalimutan ng tao. Iniisip nila dahil sila ang nagtrabaho, sarili nilang pagsisikap, dahil sa kanilang profesyon, dahil sa kanilang sariling paraan, kaya kumita sila. Kaya iniisip nila, kanila lang talaga yon. Kaya nagiging makasarili ang tao sa pagpapalang tinatanggap nila. Gayong maliwanag ang sinasabi ng salita ng Diyos, magbigay kayo para sa gobyerno. Yan po yung tayo po ay nagbubuwis. Bigay ninyo, yung Caesar po kasi yan yung emperador ng unang panahon ni Jesus. Na ngayon ay tumutukoy po ito sa ating gobyerno. Lahat po tayo nagbubuwis. Ang ibig sabihin, magbuwis ka para sa gobyerno, ibigay mo yung para sa gobyerno. Pero wag mong kalimutan, ibigay ang para sa Diyos. Sa lahat ng pagpapala na tinatanggap natin, dapat po tayo po ay maging mabuting katiwala na matuto po tayong magbigay ng para sa Diyos. Amen. O ngayon, makapag-isip-isip po kayo. Tapat kaya tayo pagdating sa pera? Pagdating sa blessing ni Lord? Okay, tingnan po natin sa aklat po naman ng Malakay chapter 10, na dito po natin makikita kung alin yung sinasabing para sa Diyos. Ibigay ninyo ang para sa Diyos, ang sabi ni Jesus. Okay, sa aklat na sinulat ni Propeta Malakias, ay ganito po ang nasasaad sa banal na kasulatan. Verse 10, ibigay ninyong buong buo ang inyong mga ikapu upang matugunan ang pangangailangan sa aking templo, at subukin ninyong gawin ito kung hindi ko buksan ang mga durungawan ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Hindi ko na padadala ng salot ang inyong lupain, kaya't mamumunga ng sagana ang inyong mga ubasan. Ayan. So ibigay daw po nating buong buo ang bawat mga tithes natin o 10% ng lahat ng ating tinatanggap na pagpapala mula sa Diyos. Bakit po ba kailangang ibigay natin yan? Totoo bang yung tithes ay talagang sa Panginoon at dapat ibigay nating buong buo ayon sa atin pong binasa na bahagi ng kasulatan? Opo, patutunayan ko po sa inyo, sapagkat ang bahagi po ng kasulatan sa aklat po ng Leviticus ay mayroon pong matibay na sinasabi patungkol po dito po sa tinatawag nating tithes o ikasampung bahagi ng bawat tinatanggap natin, na iyan ay talagang sa Panginoon, na dapat daw po ay ibigay ng tao ng buong buo. Para ang sabi ng Panginoon, hindi ko na ipapahintulot ang mga salot. Alam po ba ninyo, itong coronavirus ay kasama sa salot? Tanggapin man natin sa hindi, ay totoo po. Ang coronavirus po ay salot. Ang sabi ng Panginoon, hindi niya ipapahintulot na ito ay dumapo o makapenetrate sa atin kung ibibigay natin yung talagang para sa Panginoon. Hallelujah. So ibig sabihin, kaya ipinapahintulot ito, kinalimutan na ng tao ang Diyos. Kinalimutan na ng tao ang Diyos sa bawat pagpapala na kanilang tinatamasa. Inisip na nila na para sa sarili. Nakakalungkot pong isipin, ang tao tudo gastos sa mga bagay na makamundo, sa mga gadget, mamahaling gadget, sa mga mamahaling kagamitan. Naging busy ang tao sa pag-i-invest ng mga bagay na ukol sa mundo. Pero ang malungkot,
kinalimutan ang para sa Diyos. Sana hindi ka kasama dyan. At kung nagawa mo yan, may pagkakataon ka pa para iayos ang iyong sarili sa harapan ng Panginoon. Okay. Aklat po ng Leviticus 27, verse 30. Ano po yung sabi? Lahat ng ikapo maging binhi o bunga ng halaman ay nakatalaga kay Yahweh. Kung may nais tumubos sa alinman sa kanyang ikapo, babayaran niya ito ayon sa kalakarang halaga at papatungan niya ng 5 parte ang halagang iyon. Lahat ng ikapung tupa, baka, bawat 10 bahagi ay para kay Yahweh. Ayun, ang liwaliwanag po. So, ibig sabihin, sa bawat pagpapalang tinatanggap natin, dapat po ay wag nating kalilimutan na ibigay ang para sa Diyos. Alin po yung para sa Diyos na sinabi ni Jesus doon sa Mateo 21:22, ibigay ninyo ang para sa Cesar, pero ibigay din ninyo ang para sa Diyos. Binasa natin sa Malakias chapter 3 verse 10 na ang para sa Diyos ay bawat 10 bahagi ng bawat tinatanggap natin. Ng bawat blessing na atin pong nakakamit o nare-receive. At sa bawat blessing na yan, alalahanin natin na may parte ang Diyos. Bakit may parte ang Diyos? Na dapat hindi kalimutan ng tao. Buhay mo, lakas mo, abilidad mo, karunungan mo, trabaho mo, lahat ng resources, lahat na pinagkukunan ng resources mo, lahat yan ay galing kay Lord. Maging buhay mo nga hindi iyo Makakapagsabi ka bang ang buhay mo ay sarili mo? Hindi. Diba? Ang buhay ng bawat tao, pahiram lang, galing yan sa Diyos. At kung dumating na yung oras na gusto ng Diyos bawiin ang ating hiram na buhay, hindi natin pwedeng tutulan, hindi natin pwedeng questionin ang Diyos, Lord. Gusto kong buhay 100 taon, ay bakit naman 80 taon pa lang, babawiin mo na? Hindi ka pwedeng magreklamo sapagkat hindi iyo yan. Hiram yan, pahiram lang sa iyo ng Diyos yan. Kaya nga, sa buhay na yan, dapat mapasaya mo yung Diyos na nagpahiram sa iyo. At mayroong panuntunan at aral ang Diyos na sinasabi sa kanyang salita na dapat maging tapat tayo, dapat sumunod tayo kung ayaw nating magkasalot-salot ang buhay natin. Kaya puro salot ngayon ang naranasan ng buong mundo, pinayagan ang pandemic. Bakit? Kinalimutan ng tao ang Diyos. Napakaraming tao nagpakasasa, nagpakasarap sa mga pagpapala na kanilang tinamasa. Kinalimutan nila ang pinagmula ng pagpapala. Nakakalungkot pong isipin. Pagdating po minsan sa mga party, pagdating sa luxury pamumuhay, mga pagbili ng mga mamahaling gadget, mga mamahaling gamit sa bahay, nagiging priority ng tao. Hindi ako kontra dyan. Kung kayo may magandang sasakyan, may maganda kayong bahay, may maganda kayong kagamitan, praise the Lord, salamat. Pero gusto kong sabihin sa iyo, baka marami ka ng investment sa sarili mo, pero kinalimutan mo ang para sa Diyos. Todo gastos tayo na sa mga bagay na naluluma, nasisira, pero higit sa lahat ang mga bagay na makalangit, na hindi nasisira, hindi naluluma at ito'y eternal, nakakalimutan natin na bigyang pansin. Higit sa lahat, yung pagsunod sa utos ng Diyos. Ibigay natin ang para sa Diyos. Sabi po dyan, lahat na 10 bahagi, kahit po yan mga alagang hayop, anumang ari-arian natin ay sa Panginoon. At ang sino mang kukuha o gagamit, ang ibig sabihin, dito po ang salitang ginamit po, ang sino mang tutubos o kukuha ng bawat 10 bahagi na tinanggap nila mula sa Panginoon, dapat ito ay isusuli nila at papatungan nila ng 5%. Alam nyo ba, na bago po nauso yung mga 5-6 na yan, yung mga pagpapatubo ng mga Bombay, yung mga patubuan ng mga pawn shop, na kapag ka
ikaw ay kumuha ng pera sa kanila, may patong yon. Yung iba 5%, yung iba 3%. Bago po yan, ay may batas na pala sa Biblia na nakasulat. Dito nga po sa aklat ng Leviticus chapter 27, verse 30, ang sabi po ng bahaging ito ng kasulatan, kung may nais tumubos, o ibig sabihin kukunin mo ang ika-10 bahagi. Ibig sabihin kung kumita ka ng 10,000, dapat ang 1,000 nun sa Panginoon. Kung gamitin mo yung 1,000 na yon, ang sabi po dito, ang sino mang kukuha niyan o gagamit, ibabalik niya yan at papatungan ng 5%. So bago po yung patubuan ng mga Bombay, patubuan sa mga pawn shop, na kapag kumuha ka ng pera, yung iba nga nagsangla, may tubo. Bago yung mga pagpapatubo na yan, meron na pala sa Biblia na kapag ginamit mo ang pera na ika-10 bahagi na yan ay sabi, yan ay sa Panginoon at yan ay para sa Diyos na dapat ibigay ng tao, papatungan mo ng 5%. So pag hindi mo ito ginawa, ikaw ay hindi tapat, hindi ka mabuti nakatiwala ng Panginoon. Pasensya na po. Masakit man ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Sige, kung ayaw niyong sumunod, sige, gamitin niyo. Kunin nyo. Sige, pag kayo sumweldo, huwag kayong magbukod ng tithes, gamitin nyo ng gamitin sa sarili ninyo. Tingnan ko lang kung saan pupunta ang buhay nyo. Darating yung araw, para kang nag-ipon sa isang buslong butas. Tumanda ka na, ng kandakuba ka na katatrabaho, walang magandang nangyari sa buhay mo. Di ba yung iba, yung mga nagtatrabaho, mga OFW, gusto kong sabihin sa inyo, hindi marunong mag-tithes, hindi nila ibinibigay yung para sa Panginoon. Ano po ang nangyari? Padala sila ng padala sa Pilipinas ng pera nila. Kinalimutan nila yung para sa Diyos. Hindi sila nagbukod ng para sa Diyos. Aba, ang malungkot na pangyayari, yung pinadalhan, kung yung asawa nila, nagulat na lang sila, sumakabilang bahay na. Yung perang pinadadala nila, ginastos doon sa kanilang number 2. O yung iba, hindi ganun ang problema. Iba naman yung naging salot sa buhay nila. Yung anak, ginastusan, pinaaral. Aba, hindi nila alam yung pirang ginagastos nila ay ginamit sa barkada, nalulong sa bisyo, naging drug addict. O, nasaan na punta ang pinagsikapan mo? Diba? Sa halip na pagpapala, pinsala. O, isipin pa po ninyo ito ha. Gastos ng gastos. Gustong mapatapos yung anak. Kinalimutan ang para sa Diyos. Inisip lagi, puro sa anak, puro sa anak, puro sa anak. Yung pinaaral, biglang-bigla, nag-asawa, hindi pa nakagraduate. Bigo. Walang nangyari sa pinagsikapan. Bakit? Kinalimutan ang Diyos eh. Kinalimutan ang Diyos. Kaya kung ayaw natin magkasalot-salot ang buhay natin at datngan tayo ng isang katutak na kamalasan sa buhay, maging tapat tayo sa Diyos. Eh, yun yung magandang katangian ng taga-Tiatira. Ang sabi doon, na ginawa mo na mas ibayo pa yung pagiging tapat mo. Okay, salamat sa mga kapatid na napakatapat sa bawat pagpapalang tinatanggap nila mula sa Diyos. Salamat. Pero ang sabi niya, pag-ibayuhin pa natin, dagdagan pa natin yan, maging porsigido pa tayo sa pagiging tapat sa Diyos. Kaya nga po, kung hindi mo alam ang panuntunan ng Biblia, maniwala ka sa akin, isang araw magugulat ka na lang, lahat ng pinagsikapan mo nauwi sa wala. At hindi lang yon, umaasa ka ng pagpapala, ang darating ay pinsala. Hindi lang yon. Bukod sa magkakasalot-salot ang buhay mo, hindi ka ibibless, pagkat may sumpa yan eh. Hindi ka ibibless, magulat ka. Baka isang araw, nalayo ka sa pananampalataya at tinalikuran ka na ng Panginoon. Bakit? Hindi ka tapat eh. Diba? Kayo man, yung kasama nyo sa buhay, hindi tapat,
Lagi ngang iniisip sa sarili niya. Hindi siya tapat sa iyo. Di ba hindi ka matutuwang makisama? Iiwanan mo siya. Maging asawa, maging mga tao na kaibigan natin, mga taong pinagtiwalaan natin. Pero nakita mo, hindi tapat. Matutuwa ka bang makisama? Hindi. Ganon din ang Diyos. Akala nyo kasama nyo si Lord? Na kinalimutan nyo siya pagdating sa pagpapala? Kinalimutan nyo ang Diyos? Pagdating sa pangangailangan, hingi ka ng hingi. Yung iba sabi nila, ay makapag-abroad lang ako Lord, magbibigay ako talaga para sa iyo, ibibigay ko talaga yung para sa iyo. Nung maka-abroad, nagsweldo, kumita, aba, nakita ang maraming magagandang bagay doon sa abroad, nagnasa ng nagnasa. Hindi pa sinusweldo, nangungutang na kasi gustong mabili yung bagong labas na cellphone, gustong makabili ng computer. Yung iba nga sinasangla pa yung passport nila eh. Uso yan dun sa Hong Kong. Sinasangla yung passport nila para yung gusto nilang bilhin, mabili nila. Kaya hindi pa sinisweldo, baon na sila sa utang. Kaya yung pera sa halip na maibudget ng maayos at magamit sa tama, hindi na kasi nabaon na siya sa utang. Kinalimutan ng Diyos. Oh, tumanda na ka-abroad, walang naimpok, walang magandang nangyari, at malungkot yan. Yung iba, broken family pa. Yung iba, napariwara ang anak. At yung iba po, nagkamalas-malas, nakaranas ng mapapait na karanasan habang sila'y nasa abroad. Ano ang dahilan? Wala ang pagpapala ng Diyos sa kanila. Wala ang pagsama ng Diyos. Ang dahilan, hindi sila tapat sa Diyos. Amen? Nasa sa inyo yan. Kaya sabi ko, kung ayaw ninyo sumunod dito, walang pilitan eh. Kung gusto nyong patigasin ang ulo nyo, sige, magmatigas ka. Pero tandaan mo, pag ikaw ay tinanggalan ng ilawan ng Panginoon, ang ibig sabihin, hahayaan kang lumakad sa dilim at magkaletse-letse ang buhay mo. Huwag mong sabihin na walang nagpapaalala sa iyo. Dahil ang mga tagpong ito at pangangaral ko ay gagamitin ng Diyos na sasabihin, nangaral ang lingkod ko, napakinggan mo siya sa Facebook, pero binaliwala mo. Kaya kung magkagulo-gulo at magkaletse-letse at maging madilim ang takbo ng buhay mo, yan ay dahil sa katigasan ng ulo mo. Pero bakit natin papayagan mangyari yun? Ay ang Diyos ay laging nagbibigay ng pagkakataon na tayo po ay manumbalik, na tayo po ay magsisi, na tayo po ay magdesisyon na ang mali ay itama at ang hindi pagiging tapat, palitan natin ang pagiging tapat. Pag-ibayuhin natin ang ating pagiging tapat sa Diyos at maniwala ka, bubuksan ng Diyos ang durungawan sa langit, pagpapalain ang buhay mo, at ikaw, hindi lang ikaw ang mapagpapala, ikaw ay magiging alulod, daluyan ng pagpapala ng Panginoon para sa marami. Amen. Amen. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Kaya nga po, ito yung aking gustong bigyang diin. Ay sa pinansyal na aspeto pa lang to. Yung pagiging tapat sa Diyos. Sa bawat biyaya at pagpapalang ating tinatanggap, hinahanap ng Diyos yan. Ang maganda po, dito sa sulat sa Thyatira, ang sabi po dito, nagginawa mo na higit pa noong una. Ibig sabihin, pinag-ibayo ng mga mananampalataya ng Thyatira ang kanilang pagiging tapat sa Diyos. Na ito po'y mensahe din para sa atin, na kung nung mga nagdaang araw, nagdaang taon, hindi tayo naging tapat, mula ngayon, i-commit natin ang ating sarili, sabihin natin, Lord, gusto kong maging tapat sa iyo. I-bless mo yung buhay ko. Kaya kayo dyan, kung gusto ninyo na patuloy na i-bless ng Panginoon ang buhay natin, samahan tayo ng Diyos, papagtagumpayin tayo ng Diyos. Huwag nating kalimutan ang para sa Diyos. Sapagkat sinabi niya yan, sa binasa natin kanina, sa Mateo 22:21, ibigay mo ang para sa Diyos. Ang sabi sa sulat ni Propeta Malakias chapter 3 verse 10, bawat ikasampung bahagi, yan ay sa Panginoon. Sinabi rin po sa aklat ng Leviticus, sa utos ni Moises sa bansang Israel, sa bayang Israel, lahat ng ikasampung bahagi, yan ay para sa Panginoon. Kaya nga po, kung hindi ninyo gagawin yan,
Kayo rin po, nasa sa inyo po yan. Kung ayaw po ninyong paniwalaan, ayaw ninyong sundin, sige po. Pero kung hindi i-bless ng Diyos ang buhay mo, huwag mong sabihin walang nagpaalala sa iyo. Kung gusto nating pagpalain ang buhay natin, ibigay ang para sa Diyos. Amen. Amen. So hindi ko ito sinasabi para manghingi sa inyo. Pero kung hihipuin kayo ng Diyos at sabihin nyo, ipadala nyo ang tithes nyo dyan sa lingkod kong yan, titiyakin ko po sa inyo, ang bawat pagpapala na ibinibigay ng lahat ng tao na sumusuporta sa ministeryo ng iyong lingkod, ibabalik na sa inyo ng Diyos. Higit pa sa inyong inasahan, siksik, liglig at umaapaw. Pagpalain tayo ng Panginoon. Magpatuloy tayo sa pangatlong puntos na gusto kong bigyang diin sa talatang 19 na ang sabi po dito, paglilingkod at pagtsatsaga o paglilingkod na may kasipagan. Ito yung pangatlo na magandang katangian ng iglesia sa Tiatira na dapat ay maging katangian din ng lahat ng mananampalataya. Na sila po ay naging tapat sa paglilingkod at naging matyaga sila. Hallelujah. Kasi po marami naman pong paglilingkod eh. Pero po mayroong paglilingkod na ningaskugon. Na yung ibig sabihin, ningaskugon, magaling lang sa simula. Ay yung iba po ay pasumpong-sumpong. Kung kailan sila ganado, saka lang sila gagawa ng pagsiserve kay Lord. Pero kung wala sila sa kondisyon, wala sila sa mood, ayaw nilang mag-serve kay Lord. Hallelujah. Alam nyo ba na itong live streaming ay kinakailangan dito ng puhunan at pagtsatsaga? Ito isang uri ng paglilingkod sa Diyos. Hindi ko ito ginagawa para kung kanino. Hindi para ako'y purihin ng tao. Hindi para ako'y maging sikat. Ito'y ginagawa ko sa Diyos sapagkat alam ko na may inimbak ang Diyos na masaganang kayamanan sa aking puso na dapat ibahagi ko. I-share ko sa mga tao ang kayamanang espiritual. So, kailangan dito ang tiyaga at sipag. Kanina nga po alas 2 ng madaling araw, gising po ako. O alas 2 ng madaling araw, alas 3, di ba kasarapan ng tulog ninyo? Kasarapan ng tulog nyo. Isasakripisyo mo yung masarap na tulog para sa paghahanda sa gawaing ipinagagawa ng Panginoon. Hindi naman pwedeng tatayo na lang ako at magpiprets at magsishare ako sa inyo na hindi ako naghanda. Kinakailangan kong mag-pray. Kinakailangan kong mag-meditate. Kinakailangan kong ulit-ulit na basahin ang salita ng Diyos at humingi ng mga fresh revelation galing sa Panginoon para ipahayag ko sa inyo. So kung hindi ko po ito gagawin, lalabas na ako'y tamad na lingkod ng Diyos. Kaya nga pagdating sa pasipagan, ako po hindi ninyo mauunahan. Sapagkat pagdating po sa misyon, ay nagawa ko pong mag-travel ng Luzon, Visayas, Mindanao. Hindi po ako umasa sa tao, hindi ako gumagawa ng ganitong gawain dahil gusto kong purihin ako ng tao, o dahil may nangakong tao o simbahan, o gawin mo ito, may sweldo ka, 20,000, gawin mo every month, sige, hayo ka, punta ka sa Bisaya, punta ka sa Mindanao, punta ka sa iba-ibang lugar ng Luzon, punta ka sa mga tribo, punta ka sa mga Muslim, mangaral ka sa mga delikadong lugar, may sweldo ka sa akin, walang nangako sa akin, ay kanino ko ito ginagawa? Ginagawa ko po ito sa Diyos. Kaya pagdating sa mission, ako po ay hindi ninyo mapagbabalitaan. Pagdating po sa sipag at tiyaga sa ministry, hindi nyo po ako pwedeng pagbalita at sabihin na wala yan, tamad yan sa ministry. Dahil po nakapag-ikot na po ako sa iba't ibang lugar ng ating bansa, nakapag-ministry na po ako sa iba't ibang tribo, sa Mindanao, sa Palawan, napakarami pong mga tribo dyan. Hanggang po sa kamuslima, nakapag-ministry na po ako. Hanggang po sa lugar ng mga NPI, nakapag-ministry na po ako. Sinuong ko po ang mga panganib. Sinuong ko po ang mga lugar na talagang itinaya ko yung buhay ko. Patay kung patay, magampanan lang ang misyon na pinagagawa ng Panginoon. Kaya nga kung ini-encourage ko kayo sa pagpapakasipag sa gawain ng Panginoon, bago ko ito sabihin sa inyo, ginawa ko muna ito sa sarili ko. Nakapag-travel tayo sa iba't ibang bansa na hindi po dahil sa sariling paraan at lakas,
kundi alam ko na ang Diyos ay tumulong sa akin upang maisagawa ko ito para patunayan sa tao na napakahalaga na tayo po ay magpagamit at magtrabaho, maglingkod sa Panginoon ng may kasipagan at may katyagaan. Sabi po yan ng 1 Corinthians 15:58, magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon dahil hindi nawawalan ng kabuluhan ang inyong pagpapagal. Sa inyong mga sarili, paano nyo patutunayan sa Diyos na kayo ay masipag sa gawaing paglilingkod sa Kanya? Kung kahit na sa prayer lamang, hindi ka makapagbabad ng mahabang oras para manalangin sa Diyos. Pero pagdating sa telebisyon, kaya mong sumubaybay ng sunod-sunod na mga teledrama, nagbababad ka ng mahabang oras para lang sa panonood ng mga katang-isip, mga drama ng Encantadia, drama ng probinsyano, kung ano-ano mga drama sa telebisyon. Kabisado mo ang istorya hanggang ending ng mga palabas sa telebisyon. Pero pagdating sa Biblia, ignorante ka. Tapos gusto mo pagkamatay, pagka namatay ka, papasukin ka sa langit, manirahan kang kasama ng Diyos sa langit. Mahiya ka naman. Nung nabubuhay ka dito sa lupa, puro mga bagay na makamundo ang inatupag mo, wala kang panahon para sa Diyos. Pati ang mga bagay na sinabi ng Panginoon at utos ng Diyos, ibigay niyo ang para sa Diyos na kinalimutan mo. Pagkatapos ang panahon mo, ibinuhos mo sa mga bagay ng sanlibutan ito, mga bagay na nasisira, mga bagay na pansamantala, mga katang-isip. Diyan nakapokus ang kaisipan ng mga tao. Kaibigan, kapatid kong minamahal, isa sa magandang katangian na naging dahilan pinuri ng Diyos ang iglesia po ng Tiatira dahil po pinag-ibayo nila ang kanilang paglilingkod. Naging masipag sila. Na ang sabi po sa bahagi ito ng kasulatan, naging matyaga sila sa gawaing paglilingkod. Pag sinabi pong matyaga, ang ibig pong sabihin niyan, hindi ka napapagod, hindi ka nagsasawa, hindi ka nagrereklamo, matyaga ka. At may kasabihan tayo, ang taong may tiyaga, may nilaga. Amen. Ang taong masipag, hindi papayagan ng Diyos na patuloy na maghirap. Tandaan mo, kaibigan ka manggagawa, kapag ikaw ay naging masipag sa Panginoon, hindi ka lulugihin ng Diyos. Sa buhay kong ito, sa kalagayan ko pong ito, itinuring ko na po na ako'y empleyado ng kaharian ng Diyos. Ako ay hindi trabahador sa secular. Hindi ako trabahador na para sa mundo. Ako ay ambasador ni Kristo. Empleyado ako ng kaharian ng Diyos. Ang employer ko ay ang Diyos. Ang employer ko ay si Kristo. Sa Kanya ako nagtatrabaho. At tingnan po ninyo. Dati kadurudos tayo ako. Dati po, ang alam ko lang sakyan ay yung tawag sa amin ay pahila o paragos na ang humihila ay kalabaw. Pero ikinumit ko yung buhay ko. Naglingkod ako sa Panginoon. Nagtrabaho ako sa Kanya. At itinuring ko ang sarili ko na empleyado ako ng kaharian ng Diyos. At ang employer ko ay ang Diyos. O, tingnan po ninyo. Mula sa sinasakyang kalabaw, niloob ng Diyos, makapag-travel na po ako sa iba't ibang bansa at makasakay na sa mga international flight. Dati po, nagtuturo lang po ako sa mga tabing dagat. Kahit ilan-ilang tao, mga bata lang po ang aking pinagtuturuan nung una, nang ako'y unang magtalaga ng buhay ko sa Diyos. Pero dahil sa pagtsatsaga at sipag ko sa ministry, nagulat na lang po ako. Nagsasalita na po ako sa libu-libong tao sa Araneta Coliseum, sponsored by Shalom Catholic Charismatic Group. Salamat sa ministry ng Charismatic Group sa pangunguna ng pari na mayroon talagang puso na talaga pong puso na totoong lingkod ng Diyos. Ako'y nabigyan ng pagkakataon na magsalita ng maraming ulit sa telebisyon, sa Channel 9, sa Channel 13, at nagulat po ako na ako'y nangangaral sa libu-libong mga tao. Akala ko po dito lang sa Pilipinas. Kung saan-saang lugar dito sa Pilipinas, kung saan-saang mga church, kung saan-saang mga tribo.
Buong tiyaga ko po na ginampanan ang ministering ito. Nagulat na lang po ako. Isang araw, nangangaral na po ako sa mga church sa Amerika. Nangangaral na po ako sa mga church sa Japan. Nangangaral na po ako sa mga kababayan kong Pilipino sa New Zealand. Nangangaral na po ako sa mga kababayan ko sa China, sa Hong Kong, sa Macau, sa Thailand, sa marami pang lugar. Bakit? Kasi pag ikaw ay talagang buong puso at buong tiyaga ka na nagtrabaho sa Panginoon at siya ang employer mo, maniwala ka, iba ang Diyos pag siya ay pinaglingkuran mo ng buong puso at buong katapatan. Sinabi ko sa inyo kanina, hindi ka lulugihin ng Diyos. Ang mga bagay na hindi mo akalain na mararating mo, mararating mo. Ang mga bagay na di mo akalain na mararanasan mo, maranasan mo. Noon nga, nung panahon ng kabataan ko, natutulog lang ako sa mga kuprasan. Natutulog lang ako na palapa ng niyog ang sahig. Kumakain lang ng inihaw na tuyo. Pero hanggang ngayon, kumakain pa rin pag kailangan. Pero nung ibinigay ko yung buhay ko at pinili ko ang maglingkod sa Diyos, oh, salamat po. Nung mapunta ako sa California, Sister Sheila, isa po siya sa kumontak ng isang sponsor doon. Ako po'y pinatulog sa napakagandang hotel. Naranasan ko na ipag-drive ako ng mga taong pinagpala ng Diyos sa Amerika. Naranasan ko na kumain sa mga hapagkainan na iba't ibang menu, iba't ibang pagkain. Naranasan ko na ako po ay pagsirbihan na mga taong prominente, na mga taong pinagpala ng Diyos, ipag-drive ng congressman, ipag-drive ng mga maimpluwensyang tao. Dahil pag si Lord pinili mong paglingkuran, at ikaw ay hinirang niya na ambasador niya, at buong sipag at bugong tiyaga ka na naglingkod at nagtrabaho sa Diyos na may likha ng langit at lupa, empleyado ka ng kaharian ng Diyos, magugulat ka na lang at masusurpresa ka. May mga bagay na ipapakita sa iyo ang Diyos na ikaw mula sa iyong dusta, pinakaruka, pinakaabang kalagayan ay kaya kanyang itaas at i-level sa mga tao na matataas ang level. Bakit? Mas mataas ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Hallelujah. Mas dakila ang Diyos na ating pinanampalatayanan. Kaya nga, umasa tayo na mas marami pang pwedeng gawin ang Diyos sa iyo kapag ikaw ay buong puso, buong tiyaga at buong sipag na naglilingkod sa Kanya. Masarap na employer ang Diyos. Kaya kung wala kayong trabaho, nandiyan kayo sa bahay, nalulungkot po yung marami kasi hindi na daw sila makapasok sa trabaho, ang lulungkot nila, nade-depress sila, kino-question nila ang Diyos. Bakit hindi kayo mag-apply doon sa aking employer? Welcome siya. Hindi pa susukatin kung anong tinapos mo. Hindi pa susukatin kung anong narating mo. Ang titingnan lang niya ang puso mo. Kung willing ka na maging manggagawa niya. Kung willing ka na siya ang gawin mong employer. At willing ka na maging empleyado at trabahador sa kanyang kaharian. Pag sinabi mong, yes Lord, willing po ako, magbibigay siya ng trabaho sa iyo. At sigurado ako dyan, una dyan, tuturuan kanyang laging manalangin sa Kanya. Pangalawa, bibigyan ka ng mga instruction sa mga gagawin mo. Paano mo malaman yon? Dito sa Biblia. Tuturuan kanyang magbasa ng magbasa. Magbasa from Genesis to Revelation. At kabisahin mo ang mga chapter by chapter. Grabing trabaho yan. Pero simulan mo. At maniwala ka, hindi ka lulugihin ng Diyos. Walang tao na nagbabad sa salita ng Diyos, nagbabad sa panalangin na hindi pinagpala ng Diyos. Amen. Amen. So pansamantala po tayo magtatapos ngayon. 1 oras na po tayo. So ito lang po kasi yung maximize natin sa ating daily bread. Sapat na po ang 3 puntos na binigyang diin ko.
na pinag-ibayo ng iglesia sa Thyatira. Yung kanilang pag-ibig sa Diyos, yung kanilang pagiging tapat sa Diyos, at yung kanilang paglilingkod sa Diyos. Pinag-ibayo nila. Kayo at ako, tayong lahat, ini-encourage na mga talatang ito. Pag-ibayuhin natin, pag-alabin natin, pasiglahin natin ang ating pag-ibig, ang ating pagiging tapat, at ang ating paglilingkod. Pagpalain tayo ng Panginoon. Magandang umaga sa inyong lahat. At muli tayo po ay dumako po sa panalangin. Ano man ang inyong mga prayer request, pangangailangan, hinain, ilapit po natin sa Panginoon. At kung nakita mo yung sarili mo na ang babaw pa ng pagmamahal mo sa Diyos, kung nakita mo yung sarili mo, hindi ka faithful kay Lord, nakita mo yung sarili mo na wala ka pang totoong commitment sa gawaing paglilingkod, sa oras na ito, iyuko natin ang ating mga ulo. Tayo magkaisang manalangin at usalin natin ang panalangin ng pagpapakumbaba at pagsisisi, paghingi ng paumanhin sa ating mga pagkukulang sa Panginoon. Sige po, pwede po kayong yumukod at makiisa sa panalangin ito. Tayo manalangin. Mahal na Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Kayo po nakasisiyasat ng aming puso at isipan, ng aming buong pagkatao. Panginoon, sa bawat pagkukulang at kahinaan namin, humingi po kami ng paumanhin at patawad. Patawad, Panginoon, na ang aming pag-ibig po, Panginoon, ay hindi maalab. Patawad, Panginoon, na kami po ay hindi tapat sa maraming pagkakataon, lalo na sa mga blessing, pagpapala mo na binibigay sa amin. Nakakalimutan namin, Panginoon, na meron pala kaming obligasyon na ibigay ang para sa iyo. Dahil kung hindi namin ito gawin, hindi mo kami pagpapalain at kakalingain. Patawad, Panginoon, sa hindi namin pagiging tapat. Patawad din, Panginoon, sa aming pagkukulang sa gawaing paglilingkod sa iyo. Patawad sa katamaran namin, sa hindi namin pagiging matyaga. Lord, sorry sa lahat ng kamaliang inisip namin, sinalita namin, ginawa namin mula sa pagkabata hanggang sa edad namin ngayon. Patawarin mo kami, Panginoon. Ngayon po ay binabalik namin ang aming sarili sa iyo at gumagawa kami ng commitment na narito ang aming sarili, iniaalay namin, Panginoon, upang ikaw ay mahalin, upang i-commit sa iyo na kami ay magiging tapat at maglilingkod kami ng may kasipagan at katyagaan. Hayaan mo nga, Panginoon, na sa oras at araw na ito, Panginoon, ay italaga ko ang sarili ko na maging lingkod mo at gusto ko po maging empleyado ng iyong kaharian diyan sa langit. At gusto kitang kilalanin na ikaw na ang employer ko. At alam ko, Panginoon, na kapag ikaw ang aking employer, hindi ako magkukulang sa lahat ng aking kailangan. May biyaya ka na higit kaysa sapat at protektado mo ako, Panginoon, sa lahat ng salot. Protektado mo ako, Panginoon, sa lahat ng uri ng sakit. Pinupuri kita, dinadakila, amang makapangyarihan. At sa iyo po ako'y laging nagpapasalamat sa pangalan ng iyong anak na si Jesus na Panginoon, aming tagapagligtas. Ito po ang aming dalangin na may pasasalamat. Amen and amen and amen. Mga minamahal ko, mga tagapakinig, sa umaga pong ito, kung kayo po ay may mga prayer request, may mga pangangailangan sa Panginoon, magkaisa po tayong lumapit at patuloy nating ilapit ang naranasan na pandemic, ang coronavirus na patuloy na naranasan, hindi lamang sa Pilipinas, kundi po sa iba't ibang panig ng mundo. Patuloy nating ipanalangin ang mga taong nakakaranas ng depresyon, mga tao na nakakaranas ng matinding kahirapan, kawalan. Ipanalangin po natin na ang Diyos ay magbukas ng pinto para po sila'y biyayaan, lalong-lalo na po yung mga matagal na hindi nakapagtrabaho, yung mga no work, no pay. Lord, ikaw lang ang solusyon namin. So tayo po ay lumapit at yung mga may sakit pala, huwag nating kalimutan. Magkaisa po tayo. Sa iyong kinalalagyan, maniwala ka na riyan ang Panginoon, nakikita ka niya. At kung lalapit ka na may pananampalataya, kakatagpuin ka niya. Hallelujah. Mabiyaya, mapagmahal na Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat. Idinadalangin ko ang bawat mga tagapakinig. Ayon sa kanilang mga problema at pangangailangan at prayer request, katagpuin po ninyo sila, Panginoon. Iunat po ninyo ang iyong mapagpalang kamay at padaluyin po ninyo ang pagpapala ayon sa kanilang pangangailangan. Ama, sa pangalan ni Jesus, ang mga may sakit, dampian mo ng iyong kamay, iunat mo ang iyong kamay, hipuin ang bahagi ng katawan na may sakit, ang mga
na biktima ng coronavirus. Kahabagan po, Panginoon, ninyo ang mga taong ito na sila po'y makarecover sa pangalan ni Jesus. Nagdi-declare kami ng kagalingan sa lahat ng mga nabibiktima ng coronavirus, especially sa aking mga kababayang Pilipino, especially sa aking mga kapatiran. At gayon din, Panginoon, ang iba pang mga kapatid na naghihirap sa mga sakit na diabetes, may trangkaso, may sakit sa puso, may high blood, may rayuma, may arthritis, may sakit sa baga, may sakit sa balat, may sakit sa mata, may sakit sa paa, may sakit sa iba't ibang parte ng kanilang katawan, bawat himaymay ng kanilang mga buto, ng kanilang mga kasukasuan, ng kanilang mga ugat, maging ang daloy ng aming dugo. Lord, alam ko po, Panginoon, ikaw ang nakakaalam nito dahil ikaw ang may likha sa amin. Ang aming dalangin, Panginoon, iunat mo ang iyong mapagpalang kamay. Kahabagan mo ang bawat may sakit. Hipuin sila na maranasan nila ang himala ng kagalingan mula ulo hanggang talampakan. Receive your healing. I declare ng miracle healing and deliverance sa lahat ng sakit at karamdaman na nasa iyong katawang lupa. Sa pangalan ni Jesus, pinalalayas ko at itinataboy ang lahat ng uri ng sakit at aking kinakalagan ka sa sumpa ng sakit at karamdaman. Tanggapin mo ang himala ng Diyos at dumaloy sa iyo ang malusog na pangangatawan at mabuhay ka ng normal, mapayapa at masaya sa piling ng Panginoon. To God be the glory. Hallelujah. Gayon din po, Panginoon, ang mga prayer request na mayroong mga problema sa asawa, sa kanilang anak, anuman ang mga problema na dinadala nila, Panginoon, maging sa kanilang mga negosyo, sa kanilang mga trabaho, sila na nangailangan ng promosyon. Lord, katulad ni Sister Maris na may prayer request na nais niyan magkaroon ng promosyon, i-bless mo siya, Panginoon, at mangyari ang nais niya na siya po ay ma-promote sa kanyang trabaho. At gayon din yung mga walang trabaho na gusto na makabalik sa trabaho. Mapagmahal na Diyos, hayaan po ninyo, Panginoon, ang lockdown na ito, Panginoon, ay matapos na at magbalik na sa normal ang aking mga kababayan, mga kaibigan, mga kamanggagawa, mga kapatiran, na makabalik na sila sa kanilang mga trabaho at makapagtrabaho ng maayos, kumita at masuportahan ng maayos ang kanilang pamilya. Sila, Panginoon, ng problema sa kanilang pambayad sa kuryente, pambayad sa bahay, sa marami pang mga bills. Lord, in the name of Jesus, naniwala kami kayo ang source ng lahat ng pagpapala at biyaya na kailangan namin. Kami po ay naninikluhod na lumalapit sa iyo. Kami po'y namamanhik sa iyo. Unat po ninyo ang iyong mapagpalang kamay. Buksan ang iyong durungawan sa langit. Iyong katagpuin at tugunin ang pangailangan ng bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. At sa iyo po kami po'y nagpapasalamat sapagkat lagi kang bukas na tumanggap sa aming mga panalangin. Salamat, Panginoon, na lagi kang handang kami ay tugunin. Salamat, Panginoon, na handa ka laging kami pagpalain. Salamat, Panginoon, na ikaw ay laging handa na kami patawarin. Salamat sa lahat ng iyong kabutihan. Sa iyo ang pinakamataas na karangalan, papuri at kaluwalhatian. Sa ngalan ng iyong anak na si Jesus, kaisa ng banal na Espiritong naghahari noon, ngayon at magpakailanman, ito po ang aking samo at dalangin. Amen. And amen. And amen. Salamat po at mapagpalang umaga ang pagbati ko sa lahat ng aking mga tagapakinig sa programa ng Delivered. Okay? Kung kayo po napagpala, muli, i-share po ninyo, i-send nyo po ang live streaming natin ito sa inyong mga group chat, sa inyong mga relatives na gusto nyong mapagpala din. At bukas ng umaga, muli magsama-sama po tayo sa atin pong programang Delivered, 6 a.m. in the morning up to 7. Muli ang inyong lingkod, dahil kay Kristo, Evangelist Rodrigo Bacos, from Kabilang Baybay, Carmona, Cavite, Philippines. Pagpalain tayo ng Diyos.